Mga pangyayari sa huling panahon, Kabanata 19. Pagbabalik ni Kristo ay kapitong salot at ang natatanging pagkabuhay na muli. Nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas na lindol. Apokalipsis 16, 17, and 18. Ang kalawakan ay parang nabubuksan at sumasara. Ang kalwalatian mula sa trono ng Diyos ay parang naglalagos. Ang mga bundok ay umuugang tulad ng tangkay sa hangin at mga matutulis na bato ay nagliliparan sa bawat panig. Ang buong lupa ay parang alon sa dagat na pataas pababa. Ang ibabaw nito ay parang mapupunit. Ang mga pundasyon ay parang bibigay. Mga bulubundukin ay lumulubog. Mga pulong may mga tao ay nawawala. Ang mga pantalang naging tulad ng Sodoma dahilan sa kasamaan ay nilamon ng nagngangalit na tubig. Mga malalaking granisong ang bigat ay halos 100 libra ay nagsasagawa ng kanilang pagwasak. Talatang 19:21. Mabubuksan ang mga libingan at marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Daniel 12:2. Ang lahat ng mga namatay sa pananampalataya sa pabalita na ikatlong anghel ay lalabas sa kanilang libingan na mga niluwalhati upang pakinggan ang tipan ng Diyos tungkol sa kapayapaan para sa nag-iingat ng kanyang kautusan. At ng mga umulos sa kanya, Apokalipsis 1:7, iyong mga tumuya at umupasala sa mga pahimakas na daing ni Kristo at yaong mga pinakamahigpit na sumalansang sa kanyang katotohanan at sa kanyang bayan ay pawing ibabangon upang makita ang kanyang kaluwalhatian at upang mamalas ang karangalang ilalagay sa mga tapat at masunurin. The Great Controversy, 636, 637, 1911. Ihahayag ng Diyos ang oras ng pagdating ni Kristo. Madidilim, makakapal na ulap ang dumating at nagsalpukan sa isa't isa. Ang papawirin ay nahawi na balumbon. Sa gayon ay makatitingin kaming pataas sa pamamagitan ng puwang sa Orion. Naroon nanggagaling ang tinig ng Diyos. Early Writings 41, 1851. Hindi nagtagal, narinig namin ang tinig ng Diyos gaya ng maraming mga tubig na nagbigay sa amin ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ang nabubuhay na mga banal, 144,000 sa bilang, ay nakikilala at nauunawaan ang tinig, samantalang ang masama ay nag-iisip na iyon ay kulog at lindol. Early Writings 15, 1851. At samantalang sinasalita ng Diyos ang araw at ang oras ng pagparito ni Jesus at pagbibigay ng walang hanggang tipan sa kanyang bayan, nagsalita siya ng isang pangusap at saka tumigil, samantalang ang mga salita ay gumugulong sa buong lupa. Ang Israel ng Diyos ay nakatayo na ang kanilang mga mata ay nakapako sa itaas. Pinakikinggan ang mga salita habang ang mga ito ay lumalabas sa bibig ni Jehovah at gumugulong hanggang sa kaduluduluhan ng lupa gaya ng daguldol na pinakamalakas na kulog. Iyon ay solemneng nakasisindak. Sa katapusan ng bawat pangungusap, isinisigaw ng mga banal ang walhati, haleluya! Ang kanilang mga mukha ay naliliwanagan ng kalwalatian ng Diyos at nagliwanag sila sa kalwalatian gaya na nangyari sa mukha ni Moises nang manaog siya buhat sa Sinai. Ang mga masama ay hindi makatingin sa kanila dahil sa kalwalatian. At nang ang hindi matapos na pagpapala ay sabihin doon sa mga nagparangal sa Diyos, sa pamamagitan ng pangilin ng kanyang banal na Sabat, nagkaroon ng isang malakas na sigaw ng tagumpay laban sa hayop at sa kanyang larawan. Early Writings 285, 286, 1858.
Wala akong anumang kaalaman sa oras na sinalita ng Diyos. Narinig kong inihayag ang oras, subalit hindi ko maalaala ang oras na iyon nang natapos ang aking pangitain. Mga tanawing makapikil hininga, taimtim na interes ay nagdaan sa akin na hindi mailarawan ng wika. Lahat ay buhay na katunayan sa akin, sapagkat malapit sa tanawing ito ay lumabas ang maputing ulap na doon ay nakaupo ang anak ng tao. Selected Messages 1, 76, 1888. Ang kakilabutan ng mga waglit. Habang umiinog ang lupa na paroon at parito tulad ng isang lasing, nang ang mga langit ay inuuga at ang dakilang araw ng Panginoon ay dumating, sino ang makatatayo? May isang bagay na kanilang makikita sa nanginginig na takot na sisikapin nilang walang kabuluhan na matakasan. Tingnan ninyo, siya ay dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya. Apocalypse 1:7. Ang mga waglit ay magsasabing may panunuya sa piping kalikasan ang kanilang Diyos. Sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago niyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono. Apocalypse 6:16. That I may know him, page 356, 1896. Kapag binawi na ng tinig ng Diyos ang pagkabihag ng kanyang bayan, ay magkakaroon ng kakilakilabot na pagkagising ang mga nawala ng lahat ng bagay sa malaking pakikipaglaban sa kabuhayan. Ang naimpok nila sa buong panahon ng kanilang buhay ay nangaparang sa isang sandali. Tinangisan ng mayayaman ang pagkasira ng kanilang malalaking bahay at ang pananambulat ng kanilang ginto at pilak. Sinisisi ng mga masasama ang kanila na ring sarili, hindi sapagkat kinaligtaan nila ang Diyos at ang kanilang kapwa, kundi sapagkat ang Diyos ang nagtagumpay. Napipighati sila dahil sa naging bunga, ngunit hindi nila pinagsisisihan ang kanilang kasamaan. The Great Controversy 654, 1911. Bababa si Jesus sa kapangyarihan at kalwalhatian. Hindi nalaunat nakita sa silangan ng isang maliit na ulap na ang laki ay kalahati ng palad ng tao. Iyon ang ulap na nakapaligid sa tagapagligtas at sa malayo ay tila napapaloob sa kadiliman. Nalalaman ng bayan ng Diyos na ito ay tanda ng anak ng tao. Taglay ang banal na katahimikan ay tinititigan nila ito habang napapalapit sa lupa na nagiging lalong maliwanag at lalong maluwalhati hanggang sa naging isang malaking ulap na maputi na ang ibaba ay isang kalwalhatiang katulad ng namumugnaw na apoy at sa itaas ay ang bahaghari ng tipan. Si Jesus ay nakasakay na isang makapangyarihang mananako. Ang mga banal na anghel na hindi mabilang sa karamihan ay aabay sa kanya na inaawit ang awit ng langit. Ang buong kalawakan ay waring puno ng maluluwalhating anyo, milyon-milyon at libo-libo. Walang panitik ng tao na makapaglalarawan ng panoorin yaon. Hindi nasok sa pag-iisip ng tao ang karilagan niyaon. Ang hari ng mga hari ay bumababang nakasakay sa alapaat at nabibilot ng nagliliyab na apoy. Ang langit ay nalululong tulad sa isang lulong aklat at ang lupa ay nayayanig sa harap niya. At ang bawat bundok at pulo ay nagsisitakas. The Great Controversy 640 to 642, 1911. Ang reaksyon ng mga umulos sa kanya. Silang nagkaroon ng aktibong papel sa pagtanggi at pagkapako ni Kristo ay lalabas upang makita siya sa kanyang kaanyuan. At silang tumanggi kay Kristo ay makikita ang mga banal na maluluwalhati. At sa sandaling ito, ang mga banal ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, at aagawin upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Ang mga nagsuot sa kanyang damit na kulay ube at naglagay ng koronang tinik sa kanyang ulo
at ang mga nagpako sa kanyang mga kamay at paa ay titingin sa kanya at mananaghoy. Manuscript Releases 9, 252, 1886. Maaalaala nila kung paano ang kanyang pag-ibig ay inismiran at ang kanyang kahabagan ay inabuso. May isip nila kung paanong si Barabas, isang mamamatay tao at magnanakaw, ay pinili sa halip niya. Kung paanong si Jesus ay pinutungan ng koronang tinik, hinampas at ipinako, at kung paanong sa oras ng kanyang paghihirap sa krus ay tinuya siya ng mga pinuno at saserdote sa pagsasabi sa kanyang, bumaba lamang siya sa krus at maniniwala kami sa kanya. Nagligtas siya ng iba, subalit ang sarili ay hindi. Lahat ng pagdurusang na ibigay sa kanyang mga alagad ay magiging kasing sariwa sa kanilang alaala, tulad ng ang mga makasatanas ng gawang ito ay naganap. Ang tinig na madalas nilang narinig na sumasamo at nakikiusap ay muling aalingaw-ngaw sa kanilang pandinig. Bawat tono ng mabiyayang paanyaya ay malinaw na mauulit sa kanilang pakinig. Tulad ng ang tagapagligtas ay nagsalita sa mga sinagoga at sa lansangan, at silang nagsiulo sa kanya ay mananawagan sa mga bato at bundok na tumabon sa kanila upang itago sila sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa galit ng kordero. Letter 131, 1900. Gising, kayo na natutulog at magbangon. Ang mga ulap ay pasimulang lumantad tulad ng mga balumbon at nakita ang maningning, maliwanag na tanda ng anak ng tao. Alam ng mga anak ng Diyos kung ano ang kahulugan ng ulap na ito. Nadinig ang musika at habang ito ay papalapit, ang mga libingan ay nabuksan at ang mga patay ay ibinangon. Manuscript Releases 9, 251, 252, 1886. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. 1:5:28 and 29. Ang tinig ay malapit nang umalingaw-ngaw sa lahat ng mga bansa ng mga patay, at ang bawat banal na natutulog kay Jesus ay gigising at lilisanin ang kanyang piitang bahay. Ellen G. White Manuscripts, 137, 1897. Ang mga mahal na nangamatay magmula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang banal na mamamatay ay makaririnig ng tinig ng anak ng Diyos at magsisilabas mula sa libingan upang magkamit ng buhay na walang hanggan. The Desire of Ages, 606, 1898. Sa gitna ng pag-iray-iray ng lupa, ng pagliliwanag ng kidlat, at ng dagundong ng kulog, ay tinatawag ng tinig ng anak ng Diyos ang nangatutulog na banal. Tinutunghayan niya ang mga libingan ng mga matuwid at sa pagtataas niya ng kanyang mga kamay sa langit ay sinasabi niya, kayo'y gumising, kayo'y gumising, kayo'y gumising, kayong nangatutulog sa alabok at kayo'y magsibangon. Sa linapad-lapad at hinaba-haba ng lupa ay maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at ang mga dirinig ay mga bubuhay, at ang buong lupa ay uugong dahil sa yabag ng napakalaking hukbo na mula sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Mula sa bahay bilangguan ng kamatayan ay magsisilabas sila na nararamta ng kalwalatiang walang paglipas, na nagsisipagsabi, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? 1 Corinto 15:55. At pag-iisahin ng mga mabubuhay na matuwid at nabuhay na banal ang kanilang mga tinig para sa isang matagal at masayang sigaw ng pagtatagumpay. The Great Controversy, 644, 1911. Mula sa mga kuweba at lungga at kulungan. Sa mga liblib na dako ng kabundukan sa mga kuweba at lungga sa lupa, iahayag ng tagapagligtas ang kanyang presensya at kalwalhatian. Hindi na magtatagal siyang darating ay darating na hindi na magluluwat pa. Ang mga mata niyang tulad ng apoy ay tatagos sa mga saradong piitan at hahanapin ang mga
nagsisipagtago sapagkat ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ang paningin ng tagapagligtas ay nasa itaas natin, sa palibot natin. Pinapansin ang bawat kahirapan, nakikita ang bawat panganib, at walang dakong hindi tatagos ang kanyang mga mata. Walang kapanglawan at pagdurusa ng kanyang bayan na ang malasakit ni Kristo ay hindi makakaabot. Ang anak ng Diyos ay matatakot sa unang pagmalas sa kamahalan ni Yesu Kristo. Madarama niyang parang hindi siya mabubuhay sa kanyang banal na presensya. Ngunit darating sa kanya ang mga salitang tulad kay Juan, "Huwag kang matakot." Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay kay Juan, itinayo niya ito sa pagkakalupasay. Gayon din ang kanyang gagawin sa kanilang mga nagtitiwala at tapat. That I may know Him, 360-361, 1886. Ang mga tagapamana ng Diyos ay magsisipang galing sa mga taguan sa itaas ng bahay, sa mga hamak na dampa, sa mga bilangguan, sa mga bibitayan, sa mga bundok, sa mga ilang, sa mga yungib, at sa mga lungga ng dagat. The Great Controversy, 650, 1911. Mula sa mga kalaliman ng dagat at minahan at kabundukan. Kapag dumating na si Kristo upang tipunin sa Kanya ang mga tapat, ang huling trumpeta ay tutunog at ang buong lupa mula sa pinakamataas na bundok hanggang sa pinakamalalim na sulok ng mga minahan ay makaririnig. Naririnig ng mga matuwid na patay ang tunog ng huling trumpeta at lalabas mula sa kanilang mga libingan upang bihisan ng kawalang kamatayan at upang salubungin ang kanilang Panginoon. This Day Bible Commentary 7, 909-1904. Nalulugod ako sa pagkabuhay na muli ng mga matuwid, na lalabas mula sa lahat ng bahagi ng lupa, mula sa mga mabatong lungga, mula sa mga piitan, mga kuweba ng lupa, mula sa mga kalaliman ng dagat. Walang sino mang makaliligtaan. Bawat isa ay makaririnig ng kanyang tinig. Lalabas sila sa pagtatagumpay. Letter 113, 1886. Anong tanawin ang makikita sa mga kabundukang ito sa Switzerland kapag si Kristo, ang tagapagbigay buhay, ay tumatawag na sa mga patay? Magmumula sila sa mga lungga, mula sa mga piitan, sa malalim na balon, na doon ay nabaon ang kanilang mga katawan. Letter 97, 1886. Nangamatay ang masasama. Sa walang taros na paglalabanan ng kanilang sariling bagsik ng damdamin at ng kakilakilabot na pagbubuhos ng walang halong kagalitan ng Diyos, ay mga titimbuwang ang mga naninirahan sa lupa, ang mga saserdote, ang mga pinuno at ang mga tao, mayayaman at mga dukha, matataas at mabababa, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo. Sila ay hindi tataguyan o titipunin o ililibing man. Jeremiah 25:33. Sa pagparito ni Kristo ay mga lilipol ang mga makasalanan sa balat ng buong lupa. Pupugnaw sa espiritu ng kanyang bibig at mga papahamak sa kaningningan ng kanyang kalwalatian. Ipagsasama ni Kristo ang kanyang bayan sa lungsod ng Diyos at ang lupa ay mawawalan ng tao. The Great Controversy, 657, 1911. Ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok ng kasalanan saan man ito naroroon. Hebreo 12:29. Ang Espiritu ng Diyos ay susupok ng kasalanan ng sino mang sumusuko sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kung mangungunyapit ang mga tao sa kasalanan, ay nagiging kasama sila nito. Kaya't ang kalwalatian ng Diyos na lumilipol sa kasalanan ay siya ring lilipol sa kanila. The Desire of Ages, 107, 1898. Ang kalwalatian ng kanyang mukha na sa mga matuwid ay buhay, ay magiging apoy na namumugnaw sa mga masasama. The Desire of Ages, 600, 1898. Gawa ng kahabagan ng pagkawasak ng masasama. Kung yaon lamang mga nangagugulgol ng kanilang mga kabuhayan sa paghihimagsik sa Diyos ay biglang mapapalipat sa langit at masasaksihan nila ang mataas at banal na kalagayan ng kasakdalang laging nagahari roon.
na ang bawat kaluluwa ay puspos ng pag-ibig, ang bawat mukha'y maluluwalhati sa katuwaan. Ang nakaliligayang awit ng papuri ay pumapailang lang sa karangalan ng Diyos at sa Kordero, at walang patid na daloy ng liwanag mula sa mukha niya na nakaupo sa luklukan ang lumaganap sa mga tinubos. Maaari kayang yaong ang mga puso'y puno ng puot sa Diyos, sa katotohanan at sa kabanalan ay makilahok sa kalipunan ng langit at makasasama sa kanilang pag-aawit ng pagpupuri? Hinding-hindi, binigyan sila ng maraming taon na panahon ng biyaya upang bumuo ng mga likas ng ukol sa langit. Subalit hindi nila sinanay ang kanilang pag-iisip na umibig sa kalinisan. Hindi nila kailanman pinag-aralan ng salita ng langit at ngayon ay huling-huli na. Ang kabuhayang mapaghimagsik laban sa Diyos ay siyang sa kanila'y hindi napaging dapat sa langit. Ang kadalisayan, kabanalan at kapayapaan doon ay magiging isang pumupugnaw na apoy. Iibigin pa nila ang lumayo sa banal na dakong yaon. Mamarapatin pa nila ang pagkapahamak, makubli lamang sila sa mukha ni yaong namatay upang tubusin sila. Ang hantungan ng masasamay itinakda ng kanila na ring pamimili. Kinusa nila ang paglabas nila sa langit. At sa ganang sa Diyos, ito ay katampatan at paglabas nila sa langit. At sa ganang sa Diyos, ito ay katampatan at kaawaan. The Great Controversy, 542-543, 1911. Pauwi na sa tahanan. Ang buhay ng mga banal ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata. Sa tinig ng Diyos sila ay nalwalhati. Ngayon na may bibigyan sila ng kawalang kamatayan at kasama ng mga banal na nagsibangon sa kanilang libingan, ay aagawin sila upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ang mga anghel ay titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ang maliliit na bata ay dala ng mga anghel sa kanilang ina. Ang magkakaibigang malaong nagkahiwalay dahil sa kamatayan ay muling nagkakasama upang huwag nang magkalayo magpakailanman, at nagsisiakyat sa bayan ng Diyos na nag-aawitan ng awit ng kagalakan. The Great Controversy, 645, 1911. Pumasok kaming lahat na magkakasama sa ulap at 7 araw na umaakyat patungo sa dagat na bubog. Early Writing 16, 8 and 51. At habang ang karo ay gumugulong na paakyat, ang mga gulong ay humiyaw, banal, at ang mga pakpak habang gumagalaw ay humiyaw, banal. At ang mga abay ng mga banal na anghel sa pagligid ng alapaap ay sumigaw, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mga banal sa alapaap ay humiyaw, luwalhati, Alleluia. Early Writings 35, 8 and 51. O gaano kaluwalhati na makita siya at matanggap silang kanyang mga tinubos. Matagal na tayo naghintay, ngunit ang ating pag-asa ay hindi dapat manlabo. Kung makikita lamang natin ang hari sa kanyang kagandahan ay magpapala tayong magpasawalang hanggan. Nadarama kong parang kailangan kong sumigaw na malakas, pauwi na ako sa tahanan. Testimonies for the Church 8, 253, 1904. Nag-aawitan ng mga anghel, nagtagumpay na si Kristo. Sa araw na yaon, ang mga tinubos ay magliliwanag sa kaluwalhatian ng Ama at ng Anak. Ang mga anghel, kanilang pinapatunog ang kailang ginintoang harpa, ay pauulakan nila ang hari at ang kanyang mga gantimpalang pagtatagumpay. Silang nahugasan at pinaputi sa dugo ng kordero. Isang awit ng tagumpay ang maririnig na pupuno sa langit. Si Kristo ay nagtagumpay. Siya ay papasok sa mga korte ng langit kasama ang kanyang mga tinubos, ang kanyang mga saksi na ang kanyang pagdurusang paglilingkod at pagsakripisyo ay hindi nasayang. Testimonies for the Church 9, 285, 286, 1909. Taglay ang hindi mabigkas na pag-ibig ay aanyayahan ni Jesus ang mga matapatin sa galak ng kanilang Panginoon.
Ang galak ng Panginoon ay nasa pagkakita niya doon sa kaharian ng kalwalatian sa mga kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng kanyang pagdadalamhati at pagkakaalipusta. The Great Controversy, 647, 1911. Sa mga resulta ng kanyang mga gawa, itataas ni Kristo ang gantimpala sa lubhang karamihan na walang tao ang makabibilang, na iniharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalwalatian na may malaking kagalakan. Siyang ang dugo ay tumubos at ang buhay ay nagturo sa ating makita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Binigyan ng putong at mga arpa ang mga banal. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking bilang ng mga anghel na nagdala mula sa bayan ng maluwalhating mga putong. Isang putong para sa bawat banal na ang kanyang pangalan ay nakasulat doon. Samantalang hinihingi ni Jesus ang mga putong, inilapit ng mga anghel ang mga ito sa kanya. Na sa kanyang sariling kanang kamay, nilagay ang maibiging si Jesus ang putong sa ulo ng mga banal. Binigyan ng putong at mga arpa ang mga banal. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking bilang ng mga anghel na nagdala mula sa bayan ng maluwalhating mga putong, isang putong para sa bawat banal na ang kanyang pangalan ay nakasulat doon. Samantalang hinihingi ni Jesus ang mga putong, inilapit ng mga anghel ang mga ito sa kanya at sa kanyang sariling kanang kamay, nilagay ng maibiging si Jesus ang putong sa ulo ng mga banal. Early Writings 188, 1858. Dito sa dagat nabubog nakatayo ang 144,000 sa isang sakdal na parisukat. Ang ilan sa kanila ay may maningning na mga putong. Ang iba ay hindi gasinong maningning. Ang ilang mga putong ay nakitang maraming mga bituin, samantalang iba ay maroon lamang ilan. Early Writing 16, 17, 1851. Ang putong ng buhay ay maaaring magliwanag o magdilim, magningning na may maraming mga bituin o magliliwanag sa ilang mga hiyas sang-ayon sa ating gawa. The SDA Bible Commentary 6, 1105, 1895. Walang maliligtas sa langit na walang bituin ng kanyang putong. Kung ikaw ay papasok, mayroong mga ilang kaluluwa sa korte ng kalwalatian na iyong makatatagpo dahil sa pamamagitan mo. The Signs of the Times, Hunyo 6, 1892. Bago pumasok sa bayan ng Diyos, ang tagapagligtas ay magkakaloob sa kanyang mga alagad ng tanda ng kanilang pananagumpay at igagawad niya sa kanilang ang sagisag ng kanilang makaharing kalagayan. Ang nagkikislapang mga hanay ay inayos sa isang parisukat sa palibot ng kanilang hari. Sa ulo ng mga nagtagumpay ay papatong ni Jesus ng kanyang sariling kamay ang putong kalwalatian. Sa bawat kamay ng nagtagumpay ay ilalagay ang palma at ang kumikinang na alpa. At sa pagkalabit ng mga nangugulong anghel sa nota, ang bawat kamay ay may kasanayang tutugtog ng kanyang alpa na siyang magdudulot ng matamis na tugtugin sa pamamagitan ng masasarap at maiinam na himig. Nasa harapan ng karamihang mga tinubos ang banal na lungsod. Bubuksan ni Jesus ng maluwang ang mga pinirlasang pintuan at magsisipasok ang mga bansa na nag-iingat ng katotohanan. The Great Controversy, 645, 646, 1911.